Yo mga lods, so meron tayong dinadiagnose na 80 oil temp flashing. Ito is 2010 na Subaru Forester XT. Alright. Ang transmission nito is 4E80 transmission. Okay. And then meron siyang DTC na P0172 80 temp sensor circuit low. Alright, so P0712 80 temp sensor circuit low. Napaka-interesting kasi, no? So, kung mapapansin nyo, so ito yung 80 temp niya. Okay? So, ano ba yung mga common issue nito? Sasabihin ng iba, syempre, ano na yan? Faulty na yung sensor, possible naman talaga. Ito nakita natin, no? Napaka-interesting nito kasi wala tayong wiring diagram at the moment. Okay, so ano lang tayo, kapa-kapa and ina-analyze lang natin. Okay, so kung titingnan nyo yung data nito sa computer, well, hindi ko na nakunan, no? Negative 30, yes, negative 30 degrees Celsius yung 80 oil temp niya, mga lods. Alright? Diniagnose natin to. Napaka-interesting nga kasi ito yung nakita natin, no? Baka yung iba kasi, syempre, baka palitan na agad ng buong ball body kasi yung sensors kasi is kasama na sa ball body. So, napaka-basic, palit agad ng ball body, no? Kasi yun yung sensor nandito. So, it's possible kasi nun talaga is open circuit. Yung fault na yun. P0172. Alright? Open circuit. So, paano nyo malalaman na open circuit? Kasi ito, pagka tinest nyo yung sensor kasi, wala naman talagang ano yan. Wala kayong makukuhang resistance dyan sa sensor. Kasi nag-ooperate yan. Depende dun sa, ano. Ito yung ating tester. So ayan, o. So hindi nyo mabe-verify talaga kung gumagana. Okay, kasi walang ano yan, walang continuity. Okay, so nag-ooperate yan, depende dun sa temperature. Ngayon, nag-test tayo ng wiring. So tinest natin yung wiring, no. Napaka-interesting, no. Kasi ito is papunta dito sa ito is nakakonect na yan, nakakonect yan dyan. Alright, so ito yung nasa bell housing nya. So tinanggal na natin kasi ang hirap mag video doon sa ano, sa sasakyan. Tingnan nyo mga lods, no. Napaka interesting nito kasi. Alright, so para doon sa sensor nya, so kung makikita nya, no, ayan, no, yung white, itong pangalawa na dalawa. Alright, yung pangalawa na yan. Ano bang kulay ito? Color blend na ako, parang ano siya, pink na ano na kumupas na lang. Alright. So ayan, ito yung dalawa na para dun sa sensor, no. So itong isang to, mga lods, no. Kung titingnan natin yung continuity, alright, mula dito, okay, hanggang dun sa dulo is open. So ganun din yung isa, open din siya. Alright, so yung white, pagka tinest mo dito hanggang dito, open din siya. So ayun, tinest ko siya kanina nung nasa sasakyan pa. So ang alam ko talaga is merong open circuit doon sa ano niya, sa linya. So kaya ang ginawa ko, tinanggal ko. Tingnan nyo to. So ito yung isa, no. Ito yung isa. So ginawa natin, para tayo nasa ospital, sinaksakan natin ng swero. So kasi sinaksakan natin dyan to prove na kung nasaan yung putol. So let's say, ito kasi may duda ako dito kasi parang medyo sunog na. Okay? So ang ginawa ko, yung pang-back probe ko, so sinuwero natin yan, mga lods. Sinaksakan natin dun sa kanyang ano, ugat. Okay? So para magkaroon siya ng contact, para ma-check natin. So checkin natin yung mula dito hanggang dun, di ba?
Ayan. So, test natin to. Kasi ang isa nito is makukuha nyo naman yan kung anong kulay eh. Ayun o, nandun o, sa loob. Ayan, nandun sa loob. Alright, so, ayun. Tingnan natin. Pangalawa. Alright, so ito yan. So, test natin to. Ito nga ba yan? Ito ngayon, for sure. Ang mga lods ha. Kasi medyo ano eh. 1, 2, 3. So, ayan o. Kung makikita nyo no. Alright. So, 0.1 ohms. 0.1 ohms. Ibig sabihin, yung linya natin, mula dito sa part na to, hanggang dito sa dulo mga lods, is buo. Alright. So, test naman natin, yung mula dito hanggang sa kabilang side, yung nakakonect dito sa bulb body. Tingnan nyo ha. Kasi ito yung sinasabi ko na, ayan, itong isang to. Okay? Ito kasing white, and this one, ito yung para sa 80 oil temp niya. Tingnan natin, no? Tingnan yung mga loads, no? So, sundot natin dito. Ito yung para dyan. And yung other side is dito. Ayan, no? Tingnan nyo. Ayan, no? Open siya, no? Alright? Open circuit siya, mga loads. And ganun din yung isa. Ito, yung white. Itong white. So, sundutin natin yung white dito, mga loads. Well, open na naman talaga siya. So, okay lang na masira to kasi papalitan natin eh. Ang mahalaga is matest natin. Hindi yung palit lang tayo ng palit, no? Yung iba kasi ganun eh. Palitan mo muna yan, bulb body. Kapag nandun pa rin. So, palitan mo yung module. Baka yun, di ba? So, yun yung mahirap kapag palit tayo ng palit. Alright? So, hindi natin nadadiagnose ng mabuti. So, ito yung white. Then, yung white dito is ito. Ayan o. Yung white na yan. So, check natin ang continuity niyan. For sure, ito yun. Ayan o. Alright? So, 0.3. Kita nyo ba? Ayan, 0.3 ohms. So, ibig sabihin, from this part, para doon sa bell housing sa taas, hanggang dito, bago pumasok ng transmission, buo. Ang tanong, pagpasok ng transmission, kasi dumaan siya dito sa connector niya. Okay? So, ayan, no, test natin yung white. So, ito yung white, no? Kung makikita nyo. So, ito yung white, di ba? So, ayan, test natin yan. Yung white, pangalawa doon. Alright, so, test natin mga loads. Ayan, no? Di ba? Putol siya mga loads. Ganon dapat. Kailangan kasi, syempre kahit pa paano, pag nagda-diagnose tayo is may ma-prove natin na mayroong sira talaga. Well, okay naman yun na palitan mo muna ng bulb body. Pero syempre, magkano yung bulb body? Siguro mga nasa $6,000, $4,000, ganon, plus labor. Paano kung pagpalit mo ng bulb body, nandun pa rin yung problema? So, baka isipin mo, module naman. So, palit ka naman ng module. Ay, paano pag nandun pa rin? So, doon ka na magtetest ng linya. Kahuli-hulihan minsan nangyayari yan kasi mabilis ang trabaho, palit-palit agad ng mga parts na mga common issue. Parang, common issue na yan, ng bulb body, yung module, ganun. Then, at the end, yun lang palang wire ang may problema, which is ito yung papalitan. So, ang gagawin natin, so, ayan, so, kung makikita nyo kasi, no, ayan, no, parang, siguro, sa loob niyan, sunog na, kaya na-open na siya sa loob. So, hindi na natin siya bubuksan, which is, alam naman natin na yun na yung problema niyan, mga lods. So, ganun lang. Kahit wala tayong wiring diagram, kung alam natin kahit papaano, may idea tayo kahit mga basic lang, kung tama ba yung, let's say, continuity test natin, kung meron ba yan, kung wala, so alam natin na may open, to make sure na tama yung sinusundot natin. So, ganun lang. Hindi naman siya ganun kahirap, no? So, ano lang, kailangan lang nating i-analyze ng mabuti.
kung ano ba yung nangyayari. Alright, so ayun lang, sana may konti kayong idea na napulot dito. Ito, wiring issue to, open circuit sa loob nitong connector na to. Alright, so para dun sa ito, sa 80 oil temp na may DTC na P0712 80 temp sensor circuit low. So ayan, thank you so much, and sana ma-share nyo yung video para kahit papaano yung iba may matutunan din, yung mga nagsisimula pa lang. Okay? So, gagawa tayo ng mga ganong video na sigurado tayo kung ano yung ginagawa natin, hindi yung iba na, hula-hula lang sinasabi na kung ano-ano, pero dapat lagi tayong may basihan. Ang sinasabi ko lagi is kapag ka gumamit ka ng multimeter, mga lods, dapat may may specification ka kung ilan ba dapat yung makukuha mo bago ka sumundot. Alright? So, ayun, hindi yung sundot lang tayo ng sundot, hindi naman natin alam. Let's say, dito sa solenoid, itong mga solenoid na to, so dapat bago mo sundutin yan, well, okay lang naman na sundutin mo para malaman mo kung open or high resistance. Pero ang tanong is, paano malalaman kung high resistance yan kung hindi mo alam kung ilan yung specs value na dapat makuha mo. Okay, so ganun lang mga lods. So marami namang mga resources sa Google. Alright, so malalaman nyo naman para kapag ka-open, okay yan, sigurado kayo na faulty yan. Paano kung high resistance, let's say dapat 4.5 ohms lang yan, nakakuha kayo ng 6 ohms, so anong ibig sabihin, di ba? So akala nyo yung 6 ohms is good, which is out of specs na siya. So dapat ganun, bago kayo magsundot din, dapat alam nyo rin kung ilan yung expected value na makukuha nyo. Alright, so ayun lang, counting idea lang. Kung may mali akong nasabi, paki-correct nyo na lang. Ayun, syempre. And thank you so much sa lahat ng followers, almost 250. Yes, 52k na tayo mga lods. So ayan, mag-upload pa tayo ng mga video na para makatulong doon sa ibang mga baguhan and doon sa mga nagdi-DIY, no? Alright, so ayan, thank you so much again.